shout of acclamation and take me home. But joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Well, isang magandang gabi po. Maraming tao na ating nag-session po. Muli ho, isang magandang gabi po sa bawat isa. Tayo papasalamat sa Panginoon. Tuloy niya pag-iingat at pagsusustento sa atin. And as we have said, ngayong umaga, again, not because of our faithfulness, but because of God's faithfulness. Kaya tayo ay nakapagpatuloy maging sa ating gawain at paglilingkod sa ating pong Panginoon. Welcome po sa Sunday evening service dito sa Jesus Christ Baptist Church. We'd like also to welcome ang ating mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay sa ating live stream. Yung po karapatin ay ito ay i-share natin o mag-post tayo watch party para yung ating mga friends sa social media ay magkaroon ng pagkakataon na makatunghay sa ating gawain. Well, tayo po ay dapat muna sa ilang mga pagpapaalala at announcements bago tayo lumako sa ating gawain ng isang bagong gabi. Una ho, ang ating mga regular na new normal, as I said, gawain, ating mga online Bible studies ay magpapatuloy sa biyaya ng Panginoon Wednesday night and Friday night. At nag-aaralan po natin ang isang napakahalagang paksa patungkol sa evangelism, and we are particularly tackling from Wednesday, Thursday, and also this coming Wednesday ay tira natin yung katotohanan na ang ating binabahagian ng salita ng Panginoon ay mga taong makasalanan. And then we are looking at the scripture kung anong ibig sabihin kapag ang isang tao ay makasalanan, ano ang epekto nito, ano ang magiging dulot nito sa ating bahagi ng Ebanghelyo. So we would like to encourage everyone, lalo na tayo mga mananampalataya na tumutok o sumabaybay sa atin hong pag-aaral, and nawa ito ho ay maging pagpapala ho sa bawat isa. So that's Wednesday and Friday evening 6 p.m. At sa pag-Friday 7:10 p.m. we have our church prayer meeting, church online prayer meeting. At atin hong ini-encourage and also pinapaalalahanan ng ating mga kapatiran kung tayo ho ay available at may kakayahan, dapat tayong magkasama-sama sa pananalangin. Yes, we understand. Meron tayong mga kapatiran na ang trabaho nila will not allow them to be there, o maaaring yung internet connection nila will not allow them to be there. Pero I believe meron tayong mga kapatiran na pwede at may kakayahan, pero pinipili nila na huwag. So, nais ko ho tayong mapaalalahanan, i-encourage sa tamang gawain at tayo magkasama-sama sa pananalangin. At yun ho ay kalooban, hindi ng pastor, kung hindi kalooban ng Panginoon para sa kanyang mga mananampalataya. So let us be faithful sa mga bagay ho na ito. Let's also be in prayer. Today is April 25. In just a month, ay magsa-celebrate ho ng 11 years of God's faithfulness ang JCBC. Pag 11 years old na po ang Jesus Christ Baptist Church. And usually, ito ho ay pinaghahandaan natin ng matindi. At ang goal natin talaga ay makapag-anyaya ng mga hindi pa mananampalataya. It's an evangelistic message every Sunday morning ng ating Sunday service, Sunday anniversary service. At sinasadya natin ito upang maraming makapakinig ng Ebanghelyo. And please, I do pray and we need more wisdom kung paanong gagawin ito in the light of our present crisis ng pandemics, no? So, nawa ay tayo gabayan, tulungan ng Panginoon at ingatan patuloy sa mga bagay ho na ito. There's been prayer also for our brethren. Kilala natin yung may mga karamdaman. And again, kung meron ho na may mga karamdaman, lalo na ho sa ating mga kapatiran at sa mga tahanan, please do let us know. Nais natin ipag-pray ang bawat isa. And speaking of that,
I'm very sad to inform, maaaring hindi to kilala ng ating church, pero minsan makalawa ko siyang nakasalamuha sa gawain doon pa sa Baguio. Si Brother Bobby Woodwidan, isang pastor, ay sumakibilang buhay, umuwi na sa Panginoon, and because of COVID-19. And I was informed, tingin ko 2 days ago siya namatay, and I was informed last night na 10 days before, yung kapatid niya ang namatay because of COVID-19. So pag-pray natin ang Woodwidan family, pray natin not just the family but the church family na nawala ang kanilang pastor, at iingat at nawa ay sila comfort at gabayan ng Panginoon sa mga ganitong kalagayan. Also, communicate ko po ng kaunti si Sister Genevieve De Vera, asawa po ni Brother Joseph De Vera, missionary po sa Cambodia. Sila po ay humihingi ng prayer request about their health. Merong mga karamdaman ang mag-asawa na hindi ho COVID, hindi ho COVID, pero nandun yung kabigatan ng katawan, pananakit ng katawan. So nawa ay ilapit ho natin sa Panginoon ang mga manggagawa at kapatid ho natin na ito, ang De Vera family na naglilingkod ho sa lugar ng Cambodia. And also, last night, na-fellowship ng kaunti through online Bible study, si Brother Mark Aksay, missionary ho sa Thailand. Hindi sila magkasama ni Brother Cunard Aviva, pero he is in the same country. Pag-pray ho natin at maging yung mga pangangailangan ho nila. So, let's pray for the Aksay family, serving God as missionaries po sa Thailand. So, with those, I hope we can take note. Patuloy nating ilapit sa Panginoon ang mga prayer requests ho na ito. Maging ang ating kapatid mismo dito sa church, si Brother Dave Paule, sa kanyang pangangailangan ng Botox procedure because of his dystonia. So, ilapit ho natin patuloy sa Panginoon. Well, with that, announcements, reminders, and prayer requests, tayo ilalapit sa trono ng biyaya ng Diyos at kagaya ng ating napag-aralan kayo ng umaga, we have a sympathetic high priest. Naunawaan niya at alam niya ang ating kalagayan, kung kaya tayo ay maaaring lumapit ng may katapangan sa trono ng biyaya ng Panginoon. Sa pailang paghahanda sa ating pananalangin o pagsamba sa Panginoon, tayo dadako sa isang sandali ng pananalangin na tayo ay lumapit sa Diyos. Let's pray. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, soberano, may hawak ng langit at lupa. Alam namin, O Diyos, Ikaw ay gumagawa sang-ayon sa iyong kalooban sa lahat ng mga bagay. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala at magpahinga sa katotohanan na anuman ang aming kalagayan, magulo man ang aming kapaligiran, may problema mang daladala sa aming buhay, alam namin na Ikaw, O Diyos, ang soberano at may hawak ng lahat ng ito. Panginoon, lumalapit kami sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Narito, Panginoon, kami nangangailangan ng iyong biyaya, nangangailangan ng iyong gabay at tulong sa mga kinakaharap po namin, Panginoon, kasama na ang pandemyang ito. At lalo't higit, Panginoon, sa aming araw-araw na pakikipaglaban sa mga nakatahang kasalanan pa sa amin.
O Panginoon, nawa ang iyong mga anak ay lalong bigyan mo ng pagkatakot. Pagkatakot hindi sa isang karamdamang pisikal, kundi lalo't higit pagkatakot sa kasalanan. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng mas malalim na pagkatakot sa iyo. Sa pamumuhay namin sa araw-araw, habang ginagampanan namin ang mga bagay na kung saan kami ay iyong nilagay, ay gawin namin ito na nakatingin sa iyo, patuloy na naaalaala na isang araw kami haharap sa iyo at magbibigay sulit. Panginoon, tulungan mo po ang iyong mga mananampalataya. Napakadali naming mag-relax, napakadali naming mahatak ng mga bagay sa sanlibutan at maging pabaya sa aming gawain ng kabanalan. Oo, maging sa aming mga personal na gawain ng kabanalan. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, paalalahanan mo kami. At nawa, O Diyos, maging ang mga kapatiran na nagpapabaya sa mga kalooban mo na pagtitipon. O Panginoon, nawa iyong paalalahanan na tawagin sa pagsisisi. Lord, amin pong hindi adalangin din sa iyo, maging ang aming mga kapatiran na nandoon ng mga kabigatan at karamdaman, particularly ang aming kapatid na si Brother Dave. Tulungan mo po siya, Panginoon. Nawa sa espesyal na paraan ay ikaw po ang umabot sa kanya ngayon at kalingain siya. At nawa ang kanyang pinagdaraanan ay patuloy na magtulak sa kanya palapit sa iyo. Lord, we do also pray para po sa Widwidan family, ang kapatiran namin sa Baguio, kung saan ang isang pamilya ay nawala ng ama ng tahanan at ang isang iglesia ay nawala ng pastor. Mahabag ka, Panginoon, at ikaw po magbigay ng comfort sa kanila. Nawa maging ang kalusugan ng kanyang buong pamilya, ingatan mo po. At maging ang mga pangangailangan nawa i-provide mo po. Lord, naniniwala kami na ikaw may hawak sa iyong iglesia. Nawa, tulungan mo sila sa kalagitnaan ng napakalungkot na pangyayaring ito. Ama, amin din pong hinihiling, Panginoon, ang iyong paggabay patuloy sa aming gawain ngayong gabi. Siyasatin mo kami, Panginoon, ang aming mga puso at buhay. Hindi lamang ang gawa ng aming kamay, kundi maging ang mga kaisipan at pagnanasa. Lord, ito'y hayag sa iyong harapan. Anumang taliwas sa kabanalan at paglabag sa iyong kalooban, patawarin mo kami, linisin mo kami. At kami ay tumitiwala at merong pag-asa na kami may kapatawaran dahil kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon. Na muli sa aming buong gawain, ikaw lamang ang maluwalhati. Ikaw po ang maitaas sa bawat parte ng gawain ito. At tulungan mo po maging ang aming mga kapatiran na sa mga tahanan. Napakasama namin na tunay ngang sumamba sa iyo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon.
verse 9. O kung ngayon na pumulugan sa ating disiplin, ano po, sabay po na, sabay natin basahin. Verse 1, Amen. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty, who coverest thyself with light, as with a garment, who stretches out the heavens like a curtain, who layeth the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot, who walketh upon the wings of the wind, who maketh his angels spirits, his ministers as a flaming fire, who laid the foundations of the earth, that it should not be removed forever. Thou coverest it with the deep as with a garment. The waters stood above the mountains. At thy rebuke they fled. At the voice of thy thunder they hastened away. They go up by the mountains. They go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them. Thou hast set a bound, that they may not pass over, that they turn not again over the earth. Pagpalain ng Diyos, ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo magsasabi ng mga kapatid na namin, at tayo sa ating Panginoon, hindi kayo ng babae, sa ating Panginoon, sa gawain na ito, mga kapatid. Aming Amang nasa langit, O Panginoon, magdadalas ang Panginoon, aming nabasa sa ngayong gabi. Natunay na kang Diyos na ikaw ang lumikha ng lahat ng mga bagay. O Panginoon, dakila at makapangyarihan sa lahat. At sino, Panginoon, ang Diyos na makalikha ng mga ganitong mga bagay, hindi ang Diyos na makapangyarihan na sa isang salita ay magaganap at mangyayari. O Panginoon, nakapaglubo. Hindi ka mo ang lahat na aming pong pangangailangan. At higit sa lahat ng iyong Diyos, inilaan po kung makakilang kaligtasan na matatanong Panginoon sa isang tao na siwa sa sampalatay sa pangalan ni Jesus. Nakapaglubo po, maraming salamat po Panginoon sa iyong kapilan na ito. Namaasa ko ito na lahat ng aming mga sarili, tulungan kami, tulungan kami, natawagan ng Diyos, ikaw ang Panginoon ang Diyos sa kapatagnan ng gabi. Kung saan po Panginoon ang aming mga puso isipan, upang hindi pa namin Panginoon magawaan ang iyong salita. Tulungan po Panginoon ang iyong Panginoon na iyong talaga Panginoon sa servisyo po Panginoon mga pastor ng Subalit po Panginoon. Kaya na siya natawagin ng Diyos, tulungan siya bigyan ng Panginoon Panginoon ang mula sa iyo. Upang hindi pa niya Panginoon mapaliwanag ng mga malinaw Panginoon ang iyong kalooban para po sa iyong anak. Tayo ang kapatiran
pamilya, Panginoon. Patuloy kami tulungan at ibayan ng Diyos. Lalo na po Panginoon ang mga ama na kakanan ko. Nagawa Panginoon talakas namin Panginoon ang aming mga pamilya. Na ikaw Panginoon na aming paglikuran sa pagbulit Panginoon ng buong pagsisikap. Ama, yung gabi Panginoon, kaya ang bilos ng kalita. Iwan kami Panginoon sa aming pong pagsamba Panginoon yung gabi. Nagawa yung Diyos. Ang puso't isipan Panginoon ay maisin ko namin Panginoon sa iyo. Na ikaw ay aming balaki. Purihin at samahin Panginoon. Sa bagay ko kung nakata. Mga patawad ko sa ating mga pagkukulang ng mga kapatid. Nawala ka Diyos sa pagkukulang ng kaya ng pangunguna sa mga pagkukulang. O Panginoon, sa iyo namin nagkakatiwala ang gawain ito. Ang kaya sa atis ko ang gawain ito, Panginoon. Gawin ito na. Ang gawain ito, Diyos. Ikaw ang aming may taas ng gabi. Sa pangalan ng anak namin, Panginoon sa Diyos. Kaya ang po, nagkakatiwala ito ng mga Panginoon sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat ng Jesus. Amen. There is nothing I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest thing on earth.
Tayo po'y dadako sa ating pagkakaloob at ang atin hong talatang gabay sa pagbibigay sa Panginoon ay magmumula ho sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6, 7, and 8. Sabay-sabay ho nating basahin. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin po tayo. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, tunay kami ay nagagalak at namamangha kung paanong ikaw ay unang umibig sa amin na hindi kaibig-ibig. Ikaw ang nagligtas sa amin. Ito'y sa pamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak upang maging pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Panginoon, ibigay man namin ang aming buong buhay, ang lahat na meron kami ay hindi ito sasapat upang suklian ang iyong ginawa sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ngunit ngayon, Panginoon, na aming hiling, nabigyan mo kami ng tamang puso sa aming gawain ng pagkakaloob bilang parangal at pagsamba at pagmamahal sa iyo. Ganoon din bilang kaisa sa iglesyang ito na kung saan kami ay iyong inilagay. Tulungan mo kami, kagaya ng sinabi ng iyong salita, na maging sagana sa mabuting gawa. Bigyan mo kami ng tamang puso na may kagalakan, may pagmamahal at may pagpupuri sa iyo. At awa, Panginoon, ay ikaw ang aming patuloy na maluwalhati, maging sa gawain na ito ng pagkakaloob. Patuloy mong itaas ang iyong dakilang pangalan. Patuloy kang gumawa sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Dalangin natin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
on its firm foundation for the God won't stand. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tunay, the Bible stands. It's not the pastor stands, at the Bible stands. Well, isa ho sa palagian ho naming pinagpa-pray bilang mag-asawa, lalo na ho ng aming anak na si Timmy, ay 1 year and 5 months old na. Ay sa biyaya ng Panginoon ay siya ay aming mapalaki sang-ayon sa gabay at disiplina ng Panginoon. And that last word is very important. Discipline. Ang pagdidisiplina sa Kanya. Naalala ko ho, aking kausap minsan ng isang kamanggagawa at aming na binigyang pansin ang pagdidisiplina sa mga bata. At ang sabi niya sa akin, mag-ingat ka lang, Paul, na baka mamaya maipresenta mo ang pagdidisiplina na ang ibig sabihin lang nito ay basta pagpaparusa o pagpalo sa mga bata. Dahil kung meron tayong pinakadakilang halimbawa sa pagiging magulang, well, hindi yun si Abraham o si Moses o si David. Sino ba ang pinaka-perfectong magulang? Well, walang iba kung hindi ang ating Ama sa langit. And yes, malinaw sa kanyang salita na siya bilang ating Ama sa langit ay kanyang minamahal. Ang sabi ng Hebrews ay pinapalo niya. Pero nandun din ang katotohanan na hindi lang basta siya namamalo, hindi lang yun yung gawain niya ng pagdidisiplina, kung hindi sa kabilang banda, sa positibong banda, ay nahandoon ang pagbibigay ng gantimpala. Na pag gumawa ng naaayon sa kanyang kalooban, kapag sumunod sa kanyang mga kautusan, ay nandoon ang paggagantimpala ng Panginoon. At pinaalala niya sa akin, ganun din Paul, pagdidisiplina mo sa inyong anak ay hindi lang basta nakafocus sa pagpalo, and yes, dapat nandoon yun. Pero bigyan mo rin ng pansin ang pagbibigay ng gantimpala, sapagkat ito ay halimbawa ng ating Ama sa langit. At kaya kung sinabi ho yaan ay tayong mga Kristiyano ay kailangang mapaalalahanan na yes, ang ating Ama sa langit ay Diyos na mapagmahal at nagdidisiplina. Pero narito pa rin ang isang napakagandang katotohanan ng ating Ama sa langit ay Diyos na nagbibigay ng gantimpala. At habang tayo ho ay nag-aaral sa salita ng Panginoon at narito ang ating pag-aaral patungkol sa mga realidad ng kamatayan at ating titignan ang mga salita ni Apostol Pablo na siya ay nakaharap na sa kamatayan, alam niyang malapit na, alam niya na darating na ang pagwawakas ng kanyang buhay. At isa sa mga binigyan niya ng pansin ay ang isang realidad na pagkatapos ng kamatayan, siya bilang isang lingkod ng Diyos ay tatanggap ng gantimpala. So ito ho yung pangatlo sa mga realidad ng kamatayan para sa isang Kristiyano. Na ang isang Kristiyano na humaharap sa kamatayan ay merong hinihintay na realidad ng paggagantimpala ng Panginoon. Aking ko kayong gustong anyayahan muli sa 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8. Tayo po yung magstayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8. Babasahin ko ho at pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng Panginoon. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness,
which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them that love His appearing. Purihin po ang pangalan ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo sandali. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nangangailangan ng iyong pagtuturo, gabay at liwanag. At madalas, Panginoon, sa aming pamumuhay, nakatingin lang kami ngayon at dito. Tulungan mo nawa kami. Kagaya ng isang apostol na iyong ginamit at sa iyong biyaya ay naglingkod ng may katapatan, ay makikita rin namin siya'y nakatingin din sa mangyayari pagkatapos ng kamatayan. O Panginoon, paalalahanan mo kami na hindi kami taga rito. Paalalahanan mo kami na mga bagay sa mundong ito ay pawang mawawala at iiwan lamang. Paalalahanan mo kami ang mga mas mahalaga, oo, walang hanggang mas mahalaga, ay ang bagay sa kabila. Tulungan mo kami ngayon, kung patuloy na magbago sa amin at gamitin mo ng makapangyarihan ng iyong salita, mahabag ka po sa iyong lingkod. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ano po magsiupo ang bawat isa. At muli, hindi ko po sinasadya na maging 3-part series ang 3 talatang ito, but I believe ay ito'y naging mabuting paalala ho sa atin dahil ang mga Kristiyano ay hindi exempted sa kamatayan. Ang mga mananampalataya ay darating liban na abutan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay haharap tayo sa kamatayan, at bilang pagharap sa kamatayan, narito ang 3 realidad na naging mabuting paalala sa atin. By the way, ito yung ating pinakamensahe. A faithful minister of Christ faces the reality of death with confidence in the Lord. Ang isang tapat na lingkod ni Kristo ay haharap sa realidad ng kamatayan na may kumpiyansa, hindi sa kanyang sarili, kung hindi sa Panginoon. And as I've said, tignan na ho natin ang 2 realidad na binigyang pansin ni Apostol Pablo dito habang sinasaysay niya kay Timoteo na malapit na ang kanyang kamatayan. Well, una, nakita natin ang realidad ng presensya ng Diyos sa harap ng kamatayan. And that is from verse number 6. Ang sabi ni Apostol Pablo, "For I am now ready to be offered." Actually, ang mas maganda at tamang salin nun, because it is in the present tense, I am already being offered. Present passive. Ako ay kasalukuyan ng ibinubuhos. At ang larawan nito ay ang huling hain na ibinubuhos sa altar, which is the drink offering. At ang sabi ni Pablo, he is already being poured. Ito na yung huling pag-aalay at kasalukuyan na siyang ibinubuhos. At isa sa mga pinuntuho natin dito ay ang presensya ng Diyos, dahil ang tanong, sino ang nagbubuhos kay Pablo? Sino ba ang nagtakda na yun na ang kanyang huli? Sino ba ang nagbigay ng mga naglagay sa pangyayari na kung saan siya ay makukulong at ngayon ay naghihintay na ng kanyang execution? Well, it's either tayo'y maniniwala na ang lahat ng ito ay aksidente at minalas lang si Apostol Pablo. Well, we know better than that, dahil alam natin na ang Diyos ay soberano, na siya ang may hawak, at maging sa kalagayan na ito, na siya'y nasa kulungan, na naghihintay ng kanyang pagkabitay, hawak pa rin siya ng Panginoon, at ang Diyos ang nagtakda na yun na ang huling pag-aalay ni Pablo. So the reality of God's presence,
na maging sa harapan ng napipintong kamatayan, maganda at kinakailangan natin makita ang kamay ng Panginoon na hindi aksidente, na hindi siya nagkamali, na siya ay isang tapat na Diyos maging sa gitna ng kahirapan, harap ng kamatayan. And as we have been reminded sa Psalm 23, and yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Present ang Panginoon. Well, kung siya ay present sa pinakamadilim at pinakamahirap na haharapin ng tao, ang kamatayan, hindi ho ba mas madali at maayos na isipin na siya ay present maging sa gitna ng ibang mga pagsubok na ating kinakaharap sa ngayon? Marami ang natuturete na dito sa pandemyang ito. Kailan ba matatapos? At yung iba ay maaari natutukso na baka mamaya ay iniwan na tayo ng Diyos at na tayo ay pinabayaan na ng Panginoon. Well, mga kapatid, present pa rin ang Diyos na ng lahat ng ito ay nasa ilalim pa rin ng kanyang soberanong kapangyarihan. Ang realidad ng kamatayan ay hindi nagkakansela ng realidad ng presensya ng Panginoon. Well, pangalawa, nakita ho natin ang realidad ng ating paglilingkod kay Kristo sa harapan ng kamatayan. Mapaalalahanan lang ho tayo sa isang katotohanan. Sa 1 Timothy, buksan lang ho natin, at hindi natin ito tinignan last time, 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, tingnan ho natin sa verse number 7. First Timothy chapter 6 verse 7. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo, "For we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out." It's almost like an echo yung sinabi ni Job, sapagkat hubad akong ipinanganak at hubad din naman akong babalik. Tayo dumating na walang daladala at tiyak wala rin tayong madadala sa ating paglisan. At kailan itong paglisan na ito? Well, walang iba na pinapatungkulan kung hindi ang ating kamatayan. Maganda at tama na mapaalalahanan tayo na lahat ng meron tayo, lahat ng kumikinang, lahat ng laruan sa mundong ito ay pawang maiiwan lamang. Sa harap ng kamatayan, ang mga bagay na ito ay walang magagawa. Pero what will count more, or I should say most, kapag nakaharap na sa kamatayan, lalo na ang anak ng Diyos, ang isang Kristiyano, ang isang tagasunod ni Kristo, what matters most kapag nakaharap na sa kamatayan? Yung laki ng sweldo, yung laki ng bahay, yung taas ng napag-aralan. And I'm not saying na ang mga bagay na ito ay masama. Pero nakita natin na ang realidad na binigyang pansin ni Apostol Pablo sa harap ng kamatayan ay yung realidad na siya ay nabuhay at naglingkod sa Diyos. Ang sabi niya sa verse 7, "I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith." At ang lahat ng ito ay pumapatungkol sa kanyang paglilingkod at paggawa at pagtatrabaho at pagbibigay ng kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Nakikita natin ang tatlong larawan, ang larawan ng isang sundalo, ang larawan ng isang atleta, at ang larawan ng isang mabuting katiwala, na kung saan inaasahan at ini-encourage ang bawat mananampalataya na ang layunin ng isang sundalo ay lumaban ng mainam, ang layunin ng isang mananakbo ay tapusin ang kanyang takbuhin, at ang layunin ng isang katiwala ay masumpungang matapat na katiwala sa bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Bilang isang Kristiyano, tayo ay mga sundalong nakikipaglaban. Saan ka man tinawag ng Panginoon, hindi man sa opisyal na ministeryo sa loob ng iglesia, ikaw man ay isang empleyadong Kristiyano, ikaw man ay isang quote-unquote government
servant, bilang isang Kristiyano, ikaw man ay isang housewife na isang Kristiyano. Whether therefore ye eat or drink or do household chores or serve in the government or do a doctor's work, anuman ang iyong ginagawa, do all for the glory of God. Isa ito sa kamanghamanghang bagay na binigyang kalayaan ng mga reformers noong 1600s, nung panahon na ilang daang taon na nakulong ang maraming mga tao na gusto mo maglingkod sa Diyos, pumunta ka sa monasteryo. Gusto mo maglingkod sa Diyos sa loob ng simbahan. By the way, sad to say, may mga Christians, particularly mga Baptists na nakukulong dito. Gusto mo maglingkod sa Diyos, mag-worker ka sa church. As if yun lang ang paglilingkod sa Panginoon. Now, kung talagang tinatawag ka sa gawain na sinihiniwalay ka ng Panginoon sa gawain ng pagpapastor, purihin ang Panginoon. Nevertheless, hindi doon nalilimitahan. Bilang isang Kristiyano, bawat isa sa atin ay sundalo. At ang sabi ni Apostol Pablo, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Fight the good fight. Nakipaglaban. Marami tayong labanan. Nandyan ang mundo, nandyan ang dyablo. At pinakamalapit sa lahat ay ang kasalanang nakatahan sa atin. And not only that, I have finished my course bilang isang atleta na meron takbuhin na inilagay sa atin ng Panginoon. Ito man ay isang partikular na panawagan, and that I believe this is a wider calling, that is our Christian life. A wider race, I should say. Isang takbuhin na hindi partikular kung saan tayo tinawag ng Panginoon, kundi takbuhin ng buhay Kristiyano na kung saan tayo tinatawag ng makbo ng may pagpapasensya at may katapatan. Sabi ng Hebrews chapter 12. As we therefore have, as we are encompassed about with so great a cloud of witnesses, let us run with patience the race that is set before us. Tayo tumakbo ng may mahabang pasensya, ng may pagpapatuloy sa takbuhin ito ng buhay Kristiyano. Pero hindi lamang pagpapatuloy ang kailangan, meron ding kailangan na kasigasigan. It talks about not just the perseverance, but the intensity. Paano tayo dapat tumakbo? Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 9 verse 25, "Every man that striveth for the mastery is verse 24, 1 Corinthians 9, "Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize?" Hindi ba alam na lahat ng tumatakbo, lahat ng nakasali sa karera ay tumatakbo, pero isa lang ang binibigyan ng gantimpala? Napakaganda at napakatindi ng hamon. So run. Ano ibig sabihin? In that way, run. Run in a way that you are going after that prize. It talks about the intensity of our run. Ganong kasidihi, ganong katindi. Well, isang seryosong pagtakbo sa buhay Kristiyano. And then lastly, nakita natin ang larawan ng isang katiwala. I have kept the faith. Bilang pinagkatiwalaan ng pananampalataya, at si Apostol Pablo bilang opisyal na revelation bearer, ang sabi niya kay Timothy ay aking naingatan ang pananampalataya. And we have suggested 3 particular ways na kung saan iniingatan natin ito. Una ay sa pamamagitan ng pagbabantay dito. Pagbabantay sa mga atake, pagbabantay sa mga pagpipilipit. And then pangalawa is a close relation sa pagbabantay is for contending, ipakipaglaban ang pananampalataya mula sa mga maling paniniwala na dyan sa paligid, na kung saan inutos sa atin ng Panginoon. And then lastly, by faithfully transferring it. Matapat na pagta-transfer, paglilipat nito sa mga susunod na henerasyon. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So we must faithfully transfer it to others, at yung cycle ay tuloy-tuloy. That's how we
be found good stewards. At tinapos natin yung pag-aaral last Sunday sa isang tula na kung saan kahamon-hamon. Walang panahon na naaalala ko ang linya sa tula na ito na hindi ako nahahamon or nare-rebuke. And let me read just 2 stanzas. Ito yung sinulat ni C.T. Studd na isang missionary sa China, India, and Africa. Ang sabi niya, two little lines I heard one day, traveling along life's busy way, bringing conviction to my heart, and from my mind would not depart. And the same is true to me. Tuwing naririnig ko to, it brings conviction sa aking puso. And I hope sa bawat isa sa atin. And what is those 2 lines? Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. At sa pangalawang stanza, ang sabi ho ni C.T. Studd, only one life, yes, only one. Soon will its fleeting hours be done. Then in that day, my Lord to meet, and stand before His judgment seat. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. At dito ko naman, tinapos natin last time, pero dito ko naman gustong simulan yung ating pag-aaral sapagkat binigyang pansin ni C.T. Studd yung katotohanan na sinabi ng salita ng Panginoon that pag natapos ang buhay na ito, tayo ay haharap sa Panginoon in that day. At tayo ay magbibigay sulit in His judgment seat. At alam natin, ang pagsusulit na ito ay hindi patungkol sa ating kalagayang eternal kung saan tayo mapupunta, kung sa buhay ba o sa kaparusahan, sapagkat alam natin, Romans 8:1, ang mga na kay Kristo Jesus ay wala ng anumang hatol. Pero ano itong pagbibigyan ng sulit, ano itong hahatulan, ba tayo haharap sa judgment seat? Well, ang sabi sa 2 Corinthians, buksan po natin. 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito, for we must all. Take note of the pronoun we. Sino yung we? Even him as an apostle. So hindi ito pumapatungkol sa eternal na hatol kung saan pupunta. Well, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone, every Christian, without an exemption, ikaw man ay pastor, o ikaw man ay deacon, o ikaw man ay miyembro, at ikaw man yung miyembrong pinakamahilig maupo lagi sa likod. I'm not saying na unfaithful, maaring usher ng church kaya nasa likod. Ano man ang iyong kalagayan, kung ikaw ay mananampalataya, everyone may receive that things done in his body. Matatanggap mo ang mga bagay patungkol sa mga ginawa mo sa iyong katawan. Ibig sabihin, paano mo ginamit itong katawan na ito, itong buhay na ito, itong lakas na ito na ibinigay ng Panginoon. According to that He hath done, whether it be good or bad. Nagbibigay sulit tayo sa Panginoon. Bilang mga mananampalataya, haharap tayo sa paghahatol ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Panginoon diyan, meron kang tatanggapin. Meron kang tatanggapin. Merong ibibigay ang Diyos. At narito si Apostol Pablo na nalalapit na ang kanyang kamatayan at kanyang sinaysay na narito na ang huli niyang pag-aahain, for the time of my departure is at hand. At kanyang sinabi, I have fought a good fight, I have run, I have finished my course, I have kept the faith. Then sabi niya sa verse 8, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. So tingnan ho natin ang mga sinabi na ito ni Apostol Pablo. Excuse me lang po.
Ang sabi niya, henceforth or furthermore, o kaya moreover. Itong salita na ito ay higit sa malamang nagpapakita na it seems to be denoting na ito'y connected dun sa previous statement. Ano ba yung previous statement niya? I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. That means by God's grace, aking ginawa ng may kasigasigan sa biyaya ng Panginoon, nagawa ko ang paglilingkod ng may katapatan, and because of this, ang naghihintay sa akin na ito. Alam ni Apostol Pablo na siya ay naglingkod. Hindi ito pagmamalaki. Again, si Paul ang unang magsasabi, by the grace of God, I am what I am. Pero ang sabi niya, because of this, henceforth, there is laid up for me. Merong nakalaan para sa akin. Yes, ang bawat Kristiyano ay may nakalaang mana, sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1, Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Yes, may nakareserve sa langit para sa ating mana, para sa bawat mananampalataya. Pero itong sinasaysay ni Pablo ay bukod dito sa inilaan na ito. Ito ay isang gantimpala. At ito'y gantimpala, na atong gantimpalang ito na sinasaysay ni Pablo ay patungkol sa gantimpala dahil sa kanyang paglilingkod. Anong klaseng gantimpala ito? Walang sabi ni Pablo, there's laid up for me a crown of righteousness. Isang putong ng katuwiran, or mas pamilyar na kataga sa atin, korona ng katuwiran. Well, una sa lahat, gusto ko ipaalala na ang koronang ito ay hindi yung koronang madalas na ating naririnig or na-picture out. Lalo namang hindi yun yung corona na ginagawa ni Brother Junjun na bulaklak para sa mga patay. Well, actually, ang koronang ito ay hindi kagaya ng korona ng hari na punong naggawa sa ginto at punong-puno ng mga diamante. Ang koronang ito ay pumapatungkol sa tinatawag na wreath. Ito ay pumapatungkol, ito ay madalas ay sanga ng punong kahoy na kung saan ihuhulma o iaayos na parang nakapaikot. At yun ang ipinuputong sa madalas sa mga nananalo sa mga patimpalak pagdating sa pampalakasan o mga atleta na nagwawagi. Galing sa Greek word na Stephanos. Ibig sabihin literally encirclement, pabilog. At ganun inaayos yung wreath. Siguro kung nakikita nyo ang mga larawan na maaari ni Francisco Balagtas, ay madalas ito'y mayroong nakaputong na dahon sa kanyang ulo, and that's literally ito yung pinapatungkulan, a crown. Now, at mas magandang bigyan natin ng atensyon ay anong klaseng putong ito? Anong klaseng korona ito? Well, ang sabi ni Pablo, it is a crown of righteousness. Now, sang-ayon ho sa mga commentators ng Biblia, merong dalawang maaari, okay? Posibleng interpretasyon. Pag pinag-aralan mo kahit sa Greek, maaaring dalawang interpretasyon, either or. Well, una, at isa sa mga general interpretation na ito, it pertains to the nature or the composition of the crown. That is, pag sinabi natin halimbawa, crown of gold. Crown of gold. Anong ibig sabihin? Yung crown ay gawa sa ginto. Yun ang bumubuo doon sa corona. At ito ang paraan ng interpretasyon ng ilang mga mangangaral. Ito daw ay corona na binubuo ng katwiran, at ito'y pumapatungkol sa katwiran na ipuputong o ibibigay ng Diyos sa bawat mga mananampalataya. Now, let me just help us to understand. Yes, ang bawat tunay na Kristiyano ay tumanggap na ng katwiran ni Kristo, and that is imputed righteousness. Tawag doon ay justification.
At kung ang isang Kristiyano ay ligtas na, ang banal na Espiritu tatahan sa kanya at gagawa sa kanyang buhay upang siya ay bigyan na o gawing pabanal ng kanyang buhay. And that is practical righteousness. So yung una, imputed righteousness. At yung binihisan o binigyan ng katwiran, gagawa ang banal na Espiritu to have practical righteousness. At ang tawag dyan ay sanctification. Pero di pa doon natatapos. Darating ang araw na ang ating Panginoon sa huling araw, pag tayo ay tinipon na kasama ng ating Panginoong Kristo, na maging ang ating katawan na may nakatahan pang kasalanan, ay finally papalitan at babaguhin. Na kahit yung mga nakatahang kasalanan at epekto ng kasalanan ay lahat mawawala. At ang tawag na iba doon is final righteousness, and that is glorification. So justification, sanctification, glorification, ito ay ang mga katuwiran na meron ang Kristiyano. Siyang imputation, justification, dumadaan sa ngayon kung buhay pa, sanctification, at naghihintay ang Kristiyano ng glorification. At may mga ngaral ng Biblia na ang kanilang tingin dito ay ito yung katwiran na ito. This is the crown na ibibigay ng Panginoon. A completely entire in righteousness sa kanyang presensya. Now, that's one. Pero tingin ko hindi ito ang pinakalalapat. Again, meron pang isa na tingin kong mas lapat, na mas tamang interpretasyon. Bakit ho? Sapagkat ang lengguwahe ni Pablo dito ay itong bagay na ito ay reward. Sangayon sa lengguwahe ni Pablo na ating nabinasa ay hindi ito para sa lahat, kundi ito ay para sa kanya, naglingkod sa Panginoon, at hindi lang para sa kanya, sabi niya, maging sa lahat na nagmamahal at naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. So it would be nonsense na sabihin na ito ay nakalaan para sa Kanya at para sa mga kagaya niya naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, kung ito naman ay tatanggapin talaga ng lahat, which is lahat ng Kristiyano ay tatanggap ng glorification. So I think yung second interpretation ay mas lapat, na itong koronang ito, crown of righteousness, does not pertain to the composition of the crown, pero itong koronang ito ay crown for righteousness, and that is dahil sa katwiran. Again, yung katwiran dito ay mapatungkol doon sa sanctification, at kasama noon sa habang siya nabubuhay dito sa pagpapakabanal ay kasama noon ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. At ito'y lalapat sa konteksto bilang pagbibigay ng gantimpala. So I think this is the better interpretation. Believers are clearly commanded to pursue a life of holiness. Ang mga manampalataya ay maliwanag na inuutusan ng Biblia na mamuhay ng may kabanalan at maglingkod sa Diyos. Now, mauubos ang ating oras pag pinigyan natin ng pansin lahat ng mga talata. So let me just read maybe 2 or 3. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 1 verse 15, but as He which has called you to be holy, so be ye holy in all manner conversation. Ang Kristiyano ay maliwanag na inuutusan na magpakabanal sa ating pamumuhay. Hindi lamang magpakabanal sa pamumuhay, kundi inuutusan tayong maglingkod, magpagamit bilang mga instrumento ng Diyos. Ang sabi ni Pablo sa Romans 6 verse 13, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. Ibigay mo, isuko mo ang inyong mga sarili sa Panginoon as those that are alive from the dead, and your members, at ang pinapatungkulan niyang members ay hindi members ng church, kundi ang ating katawan. Ang mga miyembro, bahagi ng ating katawan as instruments of righteousness unto God. Bilang mga kagamitan ng katwiran ng Panginoon. So again, I hope these two verses will suffice
para ipakita na yes, tinatawag ng Diyos ang mga Kristiyano sa isang seryosong buhay ng kabanalan at isang seryosong buhay ng paglilingkod. Saan man ayaw inilagay ng Panginoon. Hindi ka man tinawag, as we have said, sa pagpapastor, hindi ka man tinawag para sa isang opisyal na posisyon sa loob ng iglesia. Saan ka man inilagay ng Panginoon, ay tayo ay hinahamon at tinatawag na maglingkod sa Kanya. At narito ang paalala ng Panginoon, as we have read kanina sa 2 Corinthians 5:10, lahat tayo, hindi lang ang pastor. By the way, sabi ni James, mas matindi ang pagsusulit na haharapin ng mga tagapagturo. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to what he had done, whether it be good or bad. Tatanggap tayo sang-ayon sa ating ginawa. Tayo ay Kristiyano na, pero sang-ayon sa ating paggawa, sang-ayon sa ating paglilingkod, sang-ayon sa ating katapatan, may naghihintay. May ibibigay ang Panginoon. Again, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 3, buksan lang po natin. 1 Corinthians chapter 3 verse 13. 1 Corinthians chapter 3 verse 13, ang sabi ng salita ng Panginoon, for every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, what sort it is. Hindi basta may ginawa ka lang, yung ginawa mo, susubukin. Ang sabi sa verse 14, if any man's work abide, which he hath built thereupon, that is built upon the foundation of Christ, ang sabi, he shall receive a what? Reward. Maggagantimpala ang Panginoon. So ang sabi ni Apostol Pablo, kung babalik ko tayo sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, may nakalaan para sa akin. Henceforth there is laid up unto me a crown of righteousness. Sino ang magbibigay nito? Well, walang iba kung hindi ang matuwid na hukom. Ang sabi niya, which the Lord, ang Diyos na tumawag sa Kanya, ang Diyos na nagligtas sa Kanya, at ang Diyos na naglagay sa Kanya sa gawain. Which the Lord, at ang sabi ni Pablo, the righteous judge. Kung nyo naalala sa ating pag-aaral ng mga katangian ng Panginoon, isa sa mga binigyan natin ng konsiderasyon ay ang katotohanan na ang Diyos ay righteous, ang pagiging matuwid ng Diyos. At isang side ng pagiging matuwid ng Panginoon ay dahil siya'y matuwid, walang kasalanan laban sa Kanya na makakalusot. Dahil siya'y matuwid. Pero on the other side, it is also true. Kung walang kasalanang laban sa Kanya na makakalusot dahil siya'y matuwid, listen, walang ginawang mabuti para sa Kanya ang hindi gagantimpalaan. Ganun katuwid ang ating Diyos. Tulungan ko lang ho tayo sana na mas maging mabigat at mas maging ma-appreciate natin itong tindi ng katotohanan ito. Sabi nga ng isang mangangaral, and I believe si Paul Washer ang sabing ito, sapat na ang Ebanghelyo. Sapat na ibinigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak upang tayo ay matubos, upang tayo ay maligtas, upang tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan. Sapat na yun para rason na maglingkod tayo sa Diyos 10,000 taon. Sapat na yun. Pero hindi lang basta yun. Ang Diyos, dahil siya'y matuwid, ay magbibigay ng gantimpala sa mga mabubuhay, maglilingkod ng may katapatan sa Kanyang pangalan. So nawa mga kapatid, ay ito'y maging hamon para sa bawat isa sa atin.
Na yes, salamat sa Panginoon kung tayo ay ligtas na. Yes, salamat sa Panginoon na pag-aralan natin na may naghihintay sa ating mana sa sangkalangitan. Pero nawa habang tayo ay naririto sa lupa, habang tayo ay binibigyan ng hininga ng Panginoon, ay tayo ay magsipag sa kabanalan, maging masipag na instrumento ng Panginoon, saan man niya tayo tinawag. Let us read Ephesians chapter 6 sandali. Sapagkat gusto ko lang i-labor ang katotohanan ito sapagkat marami sa atin madalas pag sinabing maglingkod sa Panginoon, kailangan madalas pumupunta sa ating kaisipan ay sa loob ng church. Pag Sunday. And yes, tayo ay tinawag at inutusan ng Panginoon na huwag pabayaan ang pagtitipon na maglingkuran tayo sa isa-isa sa konteksto ng lokal na iglesia. Pero ang sabi rin ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 5, servants, be obedient to them that are your what? Masters according to the flesh. Modern day translation, employees, maging masunurin kayo sa inyong mga bossing. With fear and trembling in singleness of your heart as unto Christ, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. And what is the will of God? If He has called you, kung ikaw ay tinawag ng Diyos at inilagay bilang empleyado, it is God's will for you to do your job well. So, kung saan ang isipin, again, ay mula nung naunawaan ko to, ay tinapon ko na yung ilustrasyon na ginagawa ng iba. Alam niyo yung medida? Ito yung buhay mo. Ganong karaming oras ang inuubos mo sa pagtulog, ginupit. Ganong karaming oras ang inuubos mo sa eskwelahan, ginupit. Sa trabaho, ginupit. Sa panonood ng TV, ginupit. Sa pagbitigin sa Facebook, ginupit. Sa hanggang huli, ito na lang yung oras na natin mo sa Panginoon. Bakit? Hindi ka ba pwedeng magtrabaho para sa Panginoon? Hindi ka ba pwedeng matulog para sa kaluwalhatian? Hindi ka ba pwedeng gumawa ng gawaing bahay para sa kaluwalhatian ng Panginoon? And the answer of the Bible is yes, you can. At yung buong medida na yun ay pwedeng para sa Diyos. And He will give reward. He is a righteous judge. So wag sanang isipin na maaaring merong ina ng tahanan. Wala nang magagawa ko. Una, hindi ako tinawag magpastor. Malingi, hindi ako pwedeng magpastor. Paano ako maglilingkod sa Diyos? Well, in being a housewife, you can serve God. And you must. Maluwalhati ang Diyos. Saan ka man niya tinawag at nilagay. At alam niyo, ako'y naniniwala na merong mga makadiyos na asawang babae na araw at gabi naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang mga araw-araw na gawain bilang nanay, bilang asawa, na merong mas malaking gantimpala kaysa dun sa pastor na hindi gumagawa ng kanyang trabaho. So muli, ang Diyos ay matuwid na hukom. Siya ay magbibigay gantimpala. Gaano man to kaliit o gaano man to kalaki. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 10 verse 42, and whatsoever ye shall give, and whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, and only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Isang basong tubig ay maaaring bigyang gantimpala ng Panginoon. Whether for ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Again, maging maliwanag, walang puwang para sa kayabangan. Alam natin at pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos na siya, Philippians 2:13, ang Diyos ang gumagawa sa atin para nasain at gawin ang kanyang kalooban.
Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:10, it is by the grace of God I am what I am. Kaya ako nagagawa ang lahat ng ito dahil sa biyaya ng Panginoon. For nevertheless, sa sinabi pa rin na yun ni Apostol Pablo, yet the grace of God which was given unto me was not in vain, for I labor more abundantly. Naahadon talaga yung pagle-labor, working unto exhaustion. And God will give reward. Hindi baliwala sa Diyos. Maaaring baliwalain ng tao, maaaring sukahan ng sanlibutan, maaaring hindi pansin ng madla, maaaring hindi makagain ng subscribers or followers o ng views, pero ito'y kita na view ng Panginoon at ibibigay niya ang katampatang gantimpala. Kailan daw? Ang sabi ni Pablo, shall give me at that day. Merong partikular na panahon. Kailan ito? Well, makukuha natin yung wala yung tamang salita sa aking isip. Makakakuha tayo ng tulong para maunawaan kung kailan tong that day na ito, sapagkat sinabi niya sa bandang dulo, but unto all them that love His appearing. So that's the day of His appearing. Sa kanyang muling pagpapakita, sa kanyang muling pagbabalik upang kunin ang kanyang mga mananampalataya. At sinabi niya, siya'y babalik. At di lang para tanggapin tayo sa kanyang sarili, at darating yung panahon na tatanggapin natin ang gantimpala. At ito raw ay hindi lang para sa kanya, naglingkod bilang isang apostol, kundi ito ay para sa lahat na naglamahal sa kanyang pagbabalik. Ito ay para sa lahat na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. At maganda yung sinabi ng isang commentator, ang paghihintay kay Kristo ay isa sa mga kalakasan ng pagpapatuloy sa pananampalataya. Bakit ka magpapatuloy? Dahil siya ay muling babalik. Bakit ka sumasamba pa rin? Bakit mo pa rin ginagawa ang mga bagay? Kasi naniniwala tayo na isang araw, siya ay babalik. Walang iniwan. If you remember yung isang illustration na ginamit natin sa isang dalaga na pinangakuan ng isang binata, babalik ako at pakakasalan kita. Ba't hindi ka pa ba't ang daming naliligaw sa iyo, hindi mo sinasagot? Ba't hindi ka pa umalis? Ba't hindi ka pa humanap ng iba? Well, naniniwala ako na siya ay babalik. O mga kapatid, mga kaibigan, isa sa mga madalas nang nawawala sa kaisipan ng mga Kristiyano ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sad to say, maaari na meron pang mas excited sa pagbabalik ng panday pero hindi sa pagbabalik ni Kristo. Pero narito may gantimpala. Bakit? Ang larawan na pinipinta nito ay isang katiwala na pinagbilinan ng kanyang Panginoon. Aalis ako, bahala ka muna dito. At ang sabi ng Biblia, mapalad ang alipin na masumpungan na nagtatapat sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Hindi alam kung kailan. Pero hanggat tayo ay inaalala natin at naghihintay, babalik isang araw, siya na tumubos sa atin, siya na pinaglilingkuran natin, at magbibigay sulit tayo kung paano tayo naglingkod sa Kanya. Let me end ang ating pag-aaral sa Hebrews chapter 6. Let's turn to Hebrews chapter 6. Ang sabi ng author ng Hebrews po ay ito, for God is not unrighteous. So double negative, meaning positive. It means that God is righteous. God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, and in that ye have ministered to the saints, and do minister. Ang ating ginagawa alang-alang sa pangalan ng Panginoon, at ang ating ginagawang paglilingkod saging sa ating mga kapatiran, maging sa konteksto ng iglesia,
ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon at hindi siya liko para ito'y kalimutan, ito'y kanyang aalalahanin. At tayo ay tatanggap ng ating gantimpala. At nawa masumpungan tayo na naghihintay sa kanyang pagbabalik. At anong sarap isipin, yes, para sa kapurihan ng Panginoon, pero isang araw, tatanggap tayo ng putong ng katwiran kasama ni Apostol Pablo, dahil tayo sa biyaya ng Diyos ay nagtapat at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Let us read again ng sinabi ni Pablo. Sa pagharap sa kamatayan, andito ang realidad ng presensya ng Panginoon. Andito ang realidad ng ating paglilingkod kay Kristo. At merong realidad na naghihintay na tatanggap tayo ng gantimpala pagkatapos ng kamatayan. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Purihin ang Diyos sa kanyang katwiran. Purihin ang Diyos maging sa gantimpala na kanyang ibibigay at ilalaan para sa mga mananampalataya na nagsusumikap na maglingkod sa kanya sa buhay na ito. Nawa sa pagbabalik ng ating Panginoon ay masumpungan niya tayo nagtatapat sa kanya. Let us pray. O aming amang Diyos, salamat po sa iyong paalaala na meron kaming napakahalagang araw na hinihintay, ang araw ng iyong muling pagbabalik. At Lord, nawa sa biyaya mo, tulungan mo kami na magsumikap, magpursige, magsakripisyo, even mag-take ng risk, na masumpungan mo kami na nagtatapat sa iyong muling pagbabalik. Na marinig namin ang iyong mga salita, well done, thou good and faithful servant. At Lord, salamat sapagkat nakita namin sa iyong salita na hindi lamang mga katagang yun ang naghihintay sa iyong anak na tapat na naglilingkod, kundi ikaw, O Diyos na matuwid, ay magbibigay rin ng gantimpala. O Panginoon, napakabuti mo. Alam namin na sa aming sarili, hindi kami karapat-dapat, pero narito ang iyong kabutihan ay sumasagana, umaapaw. Nawa, Panginoon, ang katotohanan ito ay gamitin mo sa iyong mga anak, saan mo man nilagay, saan mo man tinawag, ano man ang gawain. Ito ay magbigay ng lakas at paalaala sa Kristiyanong nasa loob ng tahanan, sa Kristiyanong nasa loob ng pabrika, sa Kristiyano na nasa loob ng ministeryo. Ito'y patuloy na magtulak sa amin na gumawa, magsipag, sapagkat ikaw, O Diyos, ay nakatingin, isang araw ay babalik at kami magbibigay sulit. O tulungan mo kami. Sa araw-araw, paalalahanan mo kami na maaaring ito na ang araw na babalik ang aming Panginoon. Ama, patawad po sa aming mga pagkukulang. At tulungan mo kami na magsumipag palalo. Lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po yung umawit sa Panginoon.
Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid, maging sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa ating live stream. Nawa, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon at ating alalahanin na isang araw siya'y muling babalik. At ngayon mga kapatid, sa nawa ang pagmamahal ng Panginoon at biyaya ng ating Panginoong Kristo at pakikipisan at presensya ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Saan man tayo naroroon ay magpagamit tayo sa Diyos. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin para sa Kanyang kapurihan. Nawa maging instrumento tayo para ang Ebanghelyo ni Kristo ay maihatid sa iba. God bless po. Magandang gabi. We are dismissed.